Hello mga kaibigan, pag-uusapan natin ang isang romance thriller film na tinatawag na original sin mula sa taong 2001. Maraming mga kawili-wiling bagay ang naghihintay sa inyo. Si Luis Antonio Vargas ay isang praktikal na tao, naniniwala siya na hindi siya kayang ma-in-love at ang kasal ay isang uri ng kooperasyon. Si Luis ay may matagumpay na negosyo ng kape kaya wala siyang oras upang humanap ng asawa. Nagsimula siyang makipagpalitan ng liham sa isang Amerikanang babae na si Julia Russell, na pumayag na pumunta sa kanya at pakasalan siya. Nang dumating si Luis upang salubungin ang magiging asawa, nagulat siya na ibang babae ang nakita niya sa larawan. Ipinaliwanag ni Julia na ayaw niyang piliin siya ni Luis batay lamang sa kanyang itsura. Gusto niyang magustuhan ni Luis ang kanyang panloob na mundo. Bagamat si Luis mismo ay may itinatagong sekreto, hindi niya sinabi na siya ay may-ari ng isang negosyo. Sila ay nagtungo sa ari-arian ni Luis at nagpakasal sa simbahan. Naghanda sila ng kasal at pagkatapos ng kasal, natulog sila sa magkaibang kwarto. Ipinahiwatig ni Julia na hindi siya agad makakatulog sa kama kasama ang isang estranghero at pinahalagahan niya ang pagiging handa ni Luis na maghintay hanggat gusto niya. Kinaumagahan, dinalhan ni Julia si Luis ng almusal sa kama at may bagong natutunan si Luis tungkol sa kanya. Lumalabas na siya ay umiinom din ng kape, kahit na sa kanilang liham sinabi niyang mas gusto niya ang tsaa. Ipinaliwanag ni Julia na ang kanyang kapatid ang nagbasa ng kanyang mga sulat at hindi niya nais na malaman ni Luis na siya ay mahilig sa kape. Nagsimula silang mamuhay ng tahimik bilang mag-asawa upang higit pang makilala ang isa't isa. At kalaunan ay pinayagan na ni Julia si Luis na matulog sa kama kasama siya. Mula noon, naging mas masaya ang araw-araw nilang pamumuhay, at sinabi ito ni Luis sa kanyang business partner. Gusto rin itong makita si Julia muli dahil matagal na itong hindi lumalabas sa publiko. Kaya inimbitahan ni Luis ang kanyang partner sa isang teatro na malapit nang dumating sa kanilang bayan. Habang nasa palabas, may kakaibang nangyari kay Julia. Nang lumabas ang isa sa mga aktor, tila kinabahan siya. Pagkatapos ng unang bahagi ng palabas, humingi si Julia ng paumanhin at lumabas. Sinundan siya ni Luis at nakita niyang may kausap si Julia na isang aktor sa backstage. Gayunpaman, hindi sinabi ni Julia kay Luis ang tungkol sa insidenteng ito at tinangka lamang na ilihis ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Luis ng liham mula sa kapatid ni Julia, si Emily. Sinabi ni Emily na sana ay sumulat si Luis kahit kaunti tungkol sa kung paano nakaka-adjust si Julia sa bagong lugar dahil siya ay nag-aalala. Pati ang lokal na embahada ay kinontak ni Emily upang malaman kung nasaan ang kanyang kapatid ay wala din. Nakumbinsi ni Luis si Julia na sumulat pabalik. Isang gabi, nagkaroon ng bangungot si Julia at pinuntahan siya ni Luis upang pakamalhin. Dito niya nakita ang ilang peklat sa likod ni Julia. Nagpasya si Julia na ipadala ang sulat kay Emily, ngunit si Luis ang nagpresenta na dalhin ito sa post office. Dinala rin niya ang kanyang asawa sa bangko at pumayag na bigyan siya ng anumang halaga ng pera para sa kanyang personal na pangangailangan. Balak ni Julia na pumunta sa Mananahi upang magpagawa ng mga bagong damit niya. Isang araw, habang nasa kalye si Luis, nakasalubong niya si Walter, na ipinakilala ang sarili bilang isang pribadong investigador. Si Walter ay kasintahan din ni Emily at ipinadala siya upang alamin kung kumusta na si Julia sa bago niyang tirahan. Nakumbinsi ni Luis si Walter na maayos si Julia, ngunit nais pa rin ni Walter na makita ito ng personal. Kinailangan ni Luis na imbitahan siya sa kanilang tahanan. Pag-uwi ni Luis, nakalimutan niya ang tungkol kay Walter dahil sinuklian siya ng kanyang asawa sa iba't ibang paraan matapos matanggap ang mga tela para sa mga damit na ipapatahi niya. Nais malaman ni Luis kung ano ang laman ng ball ni Julia, ngunit hindi siya pinayagan nitong makita ito, at sinabi niyang nawala ang susi. Niyakap siya ni Luis at naamoy ang tabako. Inamin ni Julia na sinubukan niyang magyosi. Makalipas ang ilang sandali, nabanggit ni Luis si Walter at sinabi na darating ito para sa hapunan. Tila payapa si Julia, ngunit agad siyang kinabahan pagkatapos, at kahit ang pag-awit ng kanyang ibon ay nagsimulang magbigay sa kanya ng iritasyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, natagpuan ng kasambahay ang ibon na patay. Nagsimulang maghinala si Luis, at pinagtibay ang kanyang hinala ni Emily, na dumating sa kanyang trabaho upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Nakatanggap si Emily ng liham mula kay Julia,
ngunit sigurado siyang isinulat ito ng ibang babae. Ipinakita niya ang liham kay Luis, at napagtanto ni Luis na ang kanyang asawang si Julia at ang kapatid ni Emily ay dalawang magkaibang babae. Pagdating ni Luis sa kanilang bahay, natagpuan niyang umalis na si Julia at dinala ang lahat ng kanyang gamit. Binuksan ni Luis ang ball ni Julia at natagpuan ang mga larawan ng tunay na Julia at ang kanyang mga damit. Pumunta si Luis sa bangko at nalaman niyang halos lahat ng pera sa kanyang account ay binawi na ng kanyang asawa. Siya'y nawalan ng pag-asa at hindi alam kung saan siya titira. Nagsimula siyang maglasing at pumunta sa mga kaina-hinalang lugar. Talagang minahal ni Luis si Julia at ngayon ay nagdurusa siya dahil sa kanyang pagtataksil. Sa isa sa mga establishmento, nakipag-usap si Walter kay Luis. Sinabi ni Walter na hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Emily, at nakiusap si Luis na hanapin din ang kanyang asawa. Sila'y nagsimulang maghanap at natuklasang nanunuluyan si Julia sa isang hotel. Pumwesto rin sila roon. Habang abala si Luis, kinuha ni Walter ang baril ni Luis at pinalitan ang mga bala ng mga walang laman. Ayaw niyang patayin ni Luis ang kanyang asawa kapag natagpuan niya ito. Nakipagkita si Luis sa kanyang takas na asawa sa hotel, kung saan nagpapahinga si Julia kasama ang isang tinatawag na Colonel Vorez, na kilala siya bilang Bonnie. Sinundan ni Luis si Bonnie at nahuli siya habang nagsusulat ng liham sa kanyang kasabwat na tumulong upang si Bonnie ang magpanggap na asawa ni Luis. Nakilala nila si Julia sa barko, at nang malaman ni Bonnie ang layunin ng biyahe, sinabi niya ito kay Billy. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Billy na si Julia ay nagkaroon ng aksidente. Ang plano nila ay pagnakawan si Luis Vargas ng pera ni Luis. Ibinigay ni Bonnie ang pera kay Billy at umalis. Sinabi niyang nagsimula siyang umibig kay Luis, kaya siya tumakas. Dagdag pa rito, pinilit siya ni Luis na sumulat ng liham kay Emily, na nangangahulugang malalantad din ang panlilinlang kalaunan. Si Luis din ay umibig kay Bonnie kaya hindi niya magawang patayin ito. Naggugol si Luis ng gabi kasama si Bonnie, at kinaumagahan, ikinwento ni Bonnie ang kanyang buhay. Lumaki sila ni Billy sa isang ampunan at pareho silang naging mga aktor. Sa isang punto, nagsimula silang magnakaw ng yaman mula sa mayayamang lalaking walang pamilya. Si Colonel ang dapat na maging susunod na biktima ni Bonnie, ngunit nang dumating ito kinaumagahan upang makita siya, pinaalis ito ni Luis. Sinubukan ni Luis na paalisan si Walter, na hinahanap din si Bonnie dahil sa pagkawala ni Julia. Ngunit hindi ganoon kadali. Natagpuan ni Walter ang bago nilang tirahan at ipinaalam na siya rin ay umiibig kay Bonnie. Nagagawan sina Walter at Luis para sa baril, at aksidenteng nakabaril si Luis. Bumagsak si Walter sa sahig, at ilang putok pa ang sumunod. Pagkatapos nito ay hindi na bumangon si Walter. Nang makita ito, pinapante ni Bonnie si Luis sa istasyon ng tren upang bumili ng tiket, habang siya naman ang nagdesisyong itago ang bangkay ng detective. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nabuhay si Walter, siya pala ang kasabwat, si Billy pala ang kasabwat ni Bonnie. Alam ni Billy na walang bala ang baril ni Luis, kaya nagkunwari siyang nabaril. Gusto ni Billy na bumalik si Bonnie sa kanilang negosyo at tuluyang nakawan si Luis, dahil mayroon pa itong kumpanya na maaaring ibenta ang bahagi sa kanyang business partner. Gusto ni Billy ang pera na yon, at nakumbinsi niya si Bonnie na tulungan siya. Kapag natapos na ang lahat, kailangan patayin ni Bonnie si Luis. Pinaniwala siya ni Billy na hindi kailanman mamumuhay si Luis sa kanyang mundo at magiging labis lamang siya sa buhay nito. Pagbalik ni Luis, umalis sila ni Bonnie, ngunit sinundan sila ni Billy. Isang gabi, hindi magising si Bonnie mula sa isang bangungot at napagpasyahan niyang subukang kumita ng pera sa ibang paraan. Tinuruan niya si Luis ng ilang lihim na senadoryas na magagamit sa isang laro ng baraha. Gayunpaman, nang sinubukan nilang mandaya sa mga bihasang manlalaro, agad na natuklasan ang kanilang plano. Binugbog si Luis at itinapon sa kalsada, habang si Bonnie naman ay kinailangang magbayad gamit ang kanyang katawan para sa kanilang pandaraya. Matapos ang pangyayaring yun, napagtanto ni Luis na wala na siyang ibang paraan para makakuha ng pera kundi ibenta ang bahagi niya sa kumpanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ni Bonnie ng panggastos para mabuhay. Sigurado si Luis na hinahabol siya ng mga pulis dahil sa pagpatay niya sa isang pribadong detective, kaya tinatago niya ang kanyang pera. Nagkita si Bonnie at Billy,
at nilagyan ni Billy ng panibagong peklat ang likod ni Bonnie bilang tanda ng matagumpay na pagtatapos ng isa pang kaso. Bumalik si Luis dala ang pera, at ang tanging kailangan gawin ni Bonnie ay patayin siya at kunin ang lahat ng salapi. Nagkunwari si Bonnie na may mga daga sa kanilang bahay at lumabas ng gabi upang bumili ng lason. Sinundan siya ni Luis at nakita niyang nakikipag-usap si Bonnie kay Billy tungkol sa plano nilang patayin siya. Pagbalik ni Bonnie sa bahay, natagpuan niya si Luis sa dilim. Nilagyan ni Bonnie ng lason ang kape ni Luis, ngunit napagtanto ni Luis na may lason ang inumin. Tinawag niya si Bonnie para sa isang seryosong pag-uusap, at isiniwalat ni Bonnie ang kanilang plano ni Billy. Sa kabila ng pagtataksil, ipinakita ni Luis kay Bonnie na tunay siyang umiibig dito. Uminom si Luis ng lason, ngunit nagpasya si Bonnie na iligtas siya. Dinala niya si Luis palabas ng bahay upang hindi siya matagpuan ni Billy. Gayunpaman, natuntun sila ni Billy at tinakat na papatayin si Bonnie. Kinailangan ni Luis na barilin si Billy, at sa pagkakataong ito, may laman na bala ang revolver. Nang dumating ang mga saksi sa krimen, kinuha ni Bonnie ang baril mula kay Luis at tinapos si Billy. Hiningi ni Bonnie na dalhan ng doktor si Luis dahil nakainom siya ng lason. Inaresto si Bonnie, at isinalaysay niya ang kanyang kwento sa pari na dumating upang patawarin siya sa kanyang mga kasalanan bago siya bitiin. Nabahala ang batang pari kay Bonnie at umibig sa kanya sa kanyang sariling paraan. Dahil sa pagmamahal, gumawa siya ng krimen, ibinigay niya kay Bonnie ang kanyang mga damit upang makatakas ito mula sa kulungan nang hindi napapansin. Matapos makatakas, natagpuan ni Bonnie si Luis, at silang dalawa ay nabuhay sa pamamagitan ng paglalaro ng baraha. Ibinubunyag at sinenyes ni Bonnie kay Luis ang mga hawak na baraha ng kanilang mga kalaban.